yung maging prayer natin, buksan ng Panginoon ang ating mga mata at makita natin na ang salita ng Panginoon ang ating kailangan. Darako po tayo sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos ngayon. Katulad po ng aking binanggit even before we started this short series, na meron po tayong mga piniling mga passages sa John. At yun po yung ating pag-aaralan sa ating panahon ng preaching. At ito rin po yung mga passages kung saan makikita natin yung mga I am sayings ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon nga po ay dumako na tayo sa ikatlong I am saying ng ating Panginoong Jesucristo na matatagpuan sa John chapter 10 verses 7 to 10. Okay, so hiningan ko siguro si Kuya Jewel na basahin muna itong John chapter 10 para medyo mabawasan yung aking time to put stress in my voice. Okay, so tatayo po si Kuya Jewel dito para basahin po yung mga talata natin pong pagbubulay-bulay. John chapter 10, verse 7 to 10. Kung nandyan na po kayo, samahan na po. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasagana." Purihan sa tayo, Panginoon. Pinamagatan ko po yung ating sermon ngayong hapon na tulad na nakikita niyo sa screen, the shepherd door. I don't think this word has ever been coined. Hindi ko alam kung ako na ba naka-invento nitong salita na ito. Pero it does not matter, hindi importante. Ang importante ang gusto nating ipangaral sa pamamagitan ng passage na ito. Bakit ko tinawag the shepherd door? Yan po yung makikita natin na malinaw dito po sa mga talata na binasa sa atin kanina. Dito po sa pangatlong saying na ito ng ating Panginoong Jesucristo, mapapansin natin, actually hindi lang dito sa pangatlo, kundi yung nauna at yung pangalawa at yung pangatlo, na ang Panginoon ay gumamit ng mga object lesson sa kanyang pangangaral sa mga tao. Ibig sabihin, pumili ang Panginoon ng mga pamilyar na mga physical na ilustrasyon na alam ng mga tao para ituro ang mga spiritual na katotohanan sa kanyang mga tagapakinig. So yung tinatawag ng object lesson. Parang sa school, may mga magagaling na teacher tayo na para makaliwanag mabuti yung lesson, gumagamit sila ng object lesson. Yung familiar sa mga estudyante para pag nilapat yung katotohanan, mas madali nilang maintindihan. So that is exactly what the Lord Jesus Christ is doing at this particular passage. Kaya lang, kung papansinin po ninyo, actually doon sa mga naunang I am saying, napakalinaw naman ang pagtuturo ng Panginoon. Halimbawa, doon sa sinabi niya na ako ang tinapay ng buhay. Malinaw naman. Diba? Ang sino mang kakain ng tinapay na ito, hindi na magugutom magpakailanman. O doon sa pangalaw, sinabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino man na lalapit sa akin ay magkakaroon ng ilaw, malinaw naman. Dito, sa pag-uusapan natin, ganun ulit. Gagamit ulit ang Panginoon ng napakalino na object lesson, pero yung mga tagapakinig niya talagang hindi maintindihan yung kanyang sinasabi. Hindi ko maunawan. The problem, pagka ganito, hindi po yung ang hirap intindihin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagtuturo. Napakalinaw na nga. Napakadali na nga. Ang problema po dito talaga, ayaw nilang paniwalaan. Hindi nila ayaw paniwalaan. Tawag po natin sa Biblia dyan, spiritual blindness. Hindi nila makita yung katotohanan spiritual sa mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tutusin, napakaganda ng kanilang privilege during that time because they have heard
the Lord Jesus Christ personally teaching the word about the kingdom. Pero kahit ang Panginoong Jesucristo rin nagtuturo sa kanila, hindi pa rin nila maintindihan ang kanyang ipinapangaral. Hindi nila kayang paniwalaan ng Panginoong Jesucristo sapagkat yan ang kalikasan ng isang makasalanan. No? Hindi lang basta na hindi naiintindihan ang katotohanan, kundi nilalabanan ang katotohanan. Yung kanila pong unbelief ay tumatanggi hindi lamang sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo, yung kanilang unbelief, bunga ng kanilang pagiging likas na makasalanan, katulad natin, tinatanggihan mismo ang Panginoong Jesucristo. Na siya ang Mesyas, na hinihintay ng mga Hudyo sa mahabang-mahabang panahon, nasa harapan na nila, pero ayaw nilang paniwalaan, ayaw nilang tanggapin. Ngayon, ang tanong, anong solusyon sa kawalan ng paniniwala? Yung ba'y susolusyonan natin sa pamamagitan ng lingwahe na kahit bata may intindihan para maniwala sila? Alam nyo, kahit po anong paraan ang gawin natin, simplihan ng salita, gumamit tayo ng mga makukulay na illustration para maintindihan ang ibig sabihin ng Ebanghelyo, wala po sa pamamaraan ang susi para maintindihan ng isang tao ang kanyang pagiging makasalanan at makita niyo yung kanyang kawalan ng pananampalataya. Ang kailangan ng mga taong ganito, magkaroon ng pananampalataya. Kung sa gayon, magkaroon sila ng kakayahan na paniwalaan ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ano ang solusyon ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya? Magkaroon ng pananampalataya. Maliban na ang isang tao ay bigyan ng Diyos ng pananampalataya, hindi siya maniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kaya gusto kong i-summarize ang ating... Meron po ba akong... Wala itong baterya. Meron pa tayo ibang microphone. Kasi wala eh. So gusto ko i-summarize. Naririnig niyo naman ako kaya nang nangangatin ng aking lalamunan, wala tayong microphone. So, para po i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayong hapon, ganito po yung gusto kong i-present sa inyo. Those who are given faith will enter the ship pen of God through Jesus Christ alone. So, yung pong mga bibigyan ng Diyos ng pananampalataya ay papasok sa kawan ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. So meron po akong dalawang major point sa ating pong pag-aaral. Ito mismo yung walang battery, kuya. Una, the sheep are saved. Ayun na. Sisimulan na siya. Sorry po, sabi niyo po, pagka daw ako'y napaubo, sabihin ko lang, excuse me po. So, yung pong una, the sheep are saved by coming through the door. At yung pong pangalawang bit, pangalawang major point po natin, the sheep are safe by staying behind the door. Pasensya niyo po. Medyo ang ating kaaway gumagawa ng para hindi tayo makapangaral ng malinaw ng salita ng Diyos. Hello? 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 Yan. Salamat. Kahit pa paano may usan yung ating stress sa ating lalamunan. So, pag-usapan po natin yung unang major point natin. The sheep are saved by coming through the door. Yung pong mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo
ay papasok sa pamamagitan ng pintuan. So tinutukoy po natin tupa rito ay hindi yung totoong tupa, yung physical na tupa, kundi yung mga nagiging mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. So silang mga naging mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, naging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, ay naligtas sa pamamagitan ng pagpasok sa pintuan. Si John, gumagamit po siya dito ng napaka-interesting na idea. No? Doon po sa verses 1 to 5 ng John chapter 10, makikita po natin na ginamit ni Apostol Juan yung image ng pastol. Pagdating nyo sa verses 7 to 10, John chapter 10, itong passage natin, ginamit naman ni Apostol Juan ang image o larawan ng pintuan. Ngayon, marami pa mga scholar naniniwala na si Juan, nung ginamit niya itong dalawang illustration na ito ng pastol at saka ng pintuan, tinutukoy na po niya ang dalawang magkaibang uri ng paglalarawan. Sa madaling salita, iba yung tinutukoy ni Juan nung ginamit niya yung larawan ng pastol, at iba rin yung tinutukoy ni Juan nung ginamit niya yung larawan ng tupa. Pero para sa akin, nung pinag-aaralan ko itong passage na ito, naniniwala ako na yung larawan ng pastol at yung larawan ng tupa, isa lamang ang tinutukoy. No, hindi po sila magkaiba, hindi sila magkahiwalay. Para patunayan po sa inyo, tingnan niyo yung verse 6. Sabi po niya sa verse 6, sinabi ni Jesus sa kanila ang paghahambing na ito, subalit hindi nila naunawaan ang mga bagay na sinasabi niya sa kanila. Ang Panginoong Jesucristo ay isang napakahusay na tagapagturo. He's a very good teacher. At hindi lang siya very good teacher, very patient ang Panginoong Jesucristo. Para mas maging malinaw sa mga tagapakinig niya yung kanyang ipinapangaral, hindi po siya nagpapapalit-palit ng mga topic. Hindi siya nagpapapalit-palit ng mga illustration. Ang ginawa po ng Panginoong Jesucristo, dito po sa kanyang pagtuturo, para po mas mabigyan ng diin yung kanyang gustong ipahayag na mensahe, gumamit siya ng dalawang magkaibang larawan para tukuyin ang nag-iisang lesson. At yun po yung larawan na sinasabi ko sa inyo, yung larawan ng pastol at yung larawan ng pintuan. Mamaya papaliwanag ko sa inyo bakit sila tumutukoy sa iisang lesson lamang ng Panginoong Jesucristo. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo dito, gumamit siya ng diverse way of teaching para hindi lamang ma-interest yung mga tao na nakikinig sa kanya, kundi magkaroon ng mas malinaw na pagdidiin yung kanyang main point. Si John, nanatili siya sa isang topic, o Panginoong Jesucristo, isinulat ni John na nananatili sa isang topic, pero gumamit po ng transition dito si John, para ipakita yung kanyang shifting from yung larawan ng pastol at saka yung larawan ng tupa. Ginamit yung salita dito sa Tagalog, kayat, doon sa verse 7. Sabi diyan, kayat muling sinabi sa kanila ni Jesus. So yung pong salitang kayat, or so we can English as so, is a transition. It's a conjunction that introduces a transition. Ibig sabihin, mula sa larawan ng pastol, lumipat siya sa larawan ng pintuan para mas maging malawak yung kanyang paraan ng pagtuturo na nagbibigay ng diin sa isang lesson lamang. Yung pangalawa kong suporta, medyo mas trickier compared dito. Doon po sa mga talata ito, makikita natin na maiintindihan lamang natin yung ginamit ng Panginoon na illustration kasi gumamit niya ng pinto. Anong pinto? Tapos may tupa. Anong kinalaman ng pinto sa tupa? Of course, yung kaugnayan ng tupa sa pastol, alam natin. Pero anong kaugnayan ng pastol sa pintuan? Anong kaugnayan ng pintuan sa tupa? Diba? So dito, makikita natin na kailangan nating i-consider hindi lamang yung kahulugan ng bawat salita, anong salita ng pastol, anong salitang pintuan, anong salitang tupa, kundi kailangan natin maintindihan saan ba hinamo ng Panginoong Jesucristo yung kanyang illustration ng pastol, pintuan, at saka tupa. Kung sa palagay nyo, sa hinamo ng Panginoong Jesucristo yan. Siyempre, sa panahon nila, kung saan ang pag-aalaga ng mga tupa ay isa sa mga hanap buhay ng mga tao.
sa panahon nila. Doon po pala sa Israel, ng panahon na ito, meron pong dalawang klase ng kawan ng mga tupa. Yung tinatawag na sheep pen. Yung pong isang klase ng kawan, matatagpuan daw po sa mga syudad at sa mga villages. Ang kaibahan daw po nitong kulungan o kawan ng mga tupa na ito, meron lamang pong isang pintuan o pasukan para sa lahat ng tupa. Sa lahat ng tupa po yun, kumbaga, it's a public sheep pen. Siguro inuupahan ng mga ibang pastor na walang sariling kawan, itong kawan na ito. At lahat ng mga tupa nila, so kung meron pong 10 pastor na umuupa dito sa kawan na ito, lahat ng tupa nila, doon nila pinapasok pagkagabi. Ano? So, marami pong mga pastor na katulad dito, wala silang kakayahan na magkaroon ng sarili nilang kawan. Kaya umuupa lamang sila ng kawan. Habang yung pong mga pastor ay natutulog, syempre hindi na mababantayan, hindi sila lahat pwede magbantay ng kawan. Meron po silang inuupahan din na tagapagbantay ng mga kawan o ng kawan na ito at ng kanilang mga tupa. So, yun po yung isang klase ng kawan. Matatagpuan sa mga villages, matatagpuan sa mga towns. Pero meron pa palang isang klase ng kawan o kulungan ng mga tupa na matatagpuan po sa mga countryside. Ito po yung mga rural areas, no, na malayo sa syudad. At ito po palang mga kawan na ito ay wala pong matataas na pader. So ang gawa po ng mga tao dito dahil kumbaga kung mahirap na yung mga nasa town, mas mahirap sila, naglalagay lang sila ng mga bato, pinagpapatong-patong nila para yun yung parang magsisilbing bakod o proteksyon ng mga tupa. Kasi po yung karakteristik nitong kawan na ito na nandun sa mga rural areas o sa mga sulok-sulok ng mga bayan, wala pong pintuan yung kawan na ito. Walang pintuan. So, ibig sabihin, meron kailangan tumayo na pintuan. At alam niyo kung sino tumatayo na pintuan ng mga tupa na ito na nandun sa kawan na gawa sa mga bato? Yung mismong pastor. Yun ang tumatayong pintuan para sa mga kawan na ito. Kaya ko sinasabi ito na importanteng historical background kasi diyan natin maiintindihan yung sinasabi sa verses 1 to 5 na ginamit ng Panginoon ng larawan ng pastol at doon sa verse 7 to 10 ginamit ang larawan ng pintuan para tukuyin ang dalawang uri ng kawan ng mga tupa. So tinutukoy ng Panginoon sa verses 1 to 5 ay yung pong unang klase ng kawan ng mga tupa na upahan at mayroong sariling pintuan. Yung pong sinabi niya sa verses 7 to 10 na pinag-aaralan natin dito ay yung kawan na walang pintuan na nandun sa mga sulok-sulok ng mga lugar at ang tumatayong pintuan ng mga kawan na ito ay walang iba kundi ang pastol. Kaya sinasabi ko sa inyo, nang tinukoy ng Panginoon yung larawan ng pastol at saka yung larawan ng pintuan, hindi po niya tinutukoy ang dalawang magkaibang bagay. Ang tinutukoy ng Panginoon ay isa lang. Ang point ko, dito po sa passage na ito, yung pong pintuan ay yung pastol ng mga tupa. Papaliwanag po natin kung ano yung kahalagahan nito sa mga susunod na mga sub-points natin. Kasi kung tinutukoy ng Panginoon dito na yung pintuan ng mga kawan ng mga tupa ay yung mismong pastol, yun ang may kinalaman sa kanyang sinasabi sa mga talata na ito. Dalawang bagay yung gustong i-emphasize para paliwanag sa inyo na yung sinasabi ng pastor ay may kinalaman sa kanyang sarili dahil sinasabi niya na siya ang pastor ng mga tupa. Una, those who enter through the shepherd are saved. Kung ang pastor ang pintuan, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 7, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Pagdating niyo sa verse 9, ang sabi ng Panginoon, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Nakita niyo yung koneksyon ng pastor at pintuan. Na pangalawang uri ng kawan
na walang pintuan yung mismong pastol. Sapagkat ang sinamang tupa na papasok sa kawan na yun, sa pamamagitan ng pastol, yun ang totoong tupa. Yung pong salitang save o niligtas dito, literally, ang ibig po sabihin, to deliver out of danger and into safety. So isipin nyo yung mga tupa na nasa bukirin. No? Pamilyar kayo, kaya kambing, o kaya mga baka. Diba? Sinusuga yan sa mga iba-ibang parte ng buke. Yung iba nasa kalsada. Nung kami ay bumiyahe, kasama ko yung tatay ko. Kasi bumili kami ng gamot doon sa may kawayan kami nakapunta. Dahil doon na merong mercury. Nakakita kami ng mga baka na naglalakad sa alsada. Malalaking baka. Parang ganun yung larawan dito eh. No? Pagka pinakawalan yung mga hayop, lumilipa na yan. Pero pag dumidilim na, lilipumin na yan. No? At ipapasok doon sa kulungan nila. So ganun ito po yung ginagawa sa mga tupa ng panahon niyon. So pagka maliwanag, pinapakain sila sa mga lugar na maraming damo. Pagkagabi, nalilipumin na yun ng pastol at ipapasok sa loob ng kawan. Ang sinasabi ng Panginoong Kristo dito, sila na mga nanggaling sa labas sa pumasok, yun yung mga inililigtas. Kaya sabi niya, ako ang pintuan, ako rin yung pastol, at sino mang pumasok sa loob ng pintuan na ito, naliligtas. Kaya po yung mga tupa na pumapasok sa pamamagitan ng pastol na pintuan, kaya tinawag natin yung ating pag-aaral na shepherd door, ang silang maliligtas. Ang madaling salita, sinasabi sa atin ni Juan dito, na ang Panginoong Jesucristo, inaamin niya o inaangkin niya na siya lamang ang tagapagligtas. Siya lamang ang exclusive Savior ng mga makasalanan. Wala na pong kaligtasan maliban kay Jesucristo. Wala pong kaligtasan maliban kay Jesucristo. Kung sinabi ng Panginoong Jesucristo, siya ang pintuan, wala na ibang daan papunta sa kawan ng Panginoon. I think ang pinakamalinaw na paralan nito ay yung matatagpuan natin sa John chapter 14 verse 6. Ano sabi doon sa passage na yan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay, sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito mo, walang pwede pumasok sa langit, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Diba, tumutugma yan sa sinasabi niya na siya ang pastol, siya rin ang pintuan, at ang sino mang pumasok sa pamamagitan ng pintuan na ito, na pastol din, siya ang maliligtas. Pangalawa, those who enter through the shepherd become sheep. Yung po mga pumasok sa kawan sa pamamagitan ng pastol na pintuan, magiging tupa. Pagkaraniwan, alam natin na yung mga pumapasok sa kawan, tupa. Diba? Pero dito, sinasabi ng Panginoon, yung mga papasok sa pamamagitan ng pastol na pintuan, magiging tupa. Kaya sabi niya dito, sa verse 9, ito ang ganda nito. Sabi niya sa verse 9 ng ating passage, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ng pintuan na ito ay maliligtas. Kaya yung Ebanghelyo, hindi lang para sa isang partikular na uri ng tao. Hindi lang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan ng mga makasalanan ay inaalok ng Panginoong Jesucristo para sa lahat ng uri ng tao. Hindi po dito sinasabi kailangan maging mayaman ka, kailangan maging sikat ka, kailangan maging gwapo ka, kailangan maging maganda ka, kailangan maging matalino ka, para mag-qualify ka sa kaligtasan na inaalok ng Panginoong Jesucristo. Inaalok ng Panginoon ang pagpasok sa pintuan patungo sa kawan ng Diyos sa pamamagitan niya na walang iba kundi ang pastol para sa lahat ng tao. Inaalok ng Diyos ang lahat ng tao. Pero ito ang importante. Yun naman pong papasok ang maliligtas. Ulitin ko yan ha. Ang pag-aalok ng Panginoong Jesucristo ng kaligtasan ay para sa lahat ng uri ng tao. Pero yun lamang pong tutugon at papasok ang maliligtas. Sabi dito, no? Sa verse 9, ang sino mang pumasok
sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kaya kung natin isipin, nakikinig naman ako lagi ng preaching eh. Mati naman ako sa church every Sunday. Eh meron ka ng katiyakan na nasa loob ka ng kawan ng Panginoon. Maliban na ikaw ay pumasok sa pamamagitan ng nag-iisang pintuan, at yun walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ka maliligtas. Ulitin ko ha, maliban na ikaw ay pumasok sa loob ng kawan ng Diyos sa pamamagitan ng pintuan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ka maliligtas. So don't assume. Dahil Christian yung magulang ko, Christian yung aking tito at tita, Christian yung lola ko, Christian yung mami ko, Christian na rin ako. Hindi. You must make the decision for your own. Para sa sarili mo. Kasi ang panyaya ng Panginoon ay hindi naman sa pamamagitan ng magulang mong Kristiyano. Hindi naman sinabi ng Panginoon, ang sino mang mga magulang na Kristiyano na may anak na hindi mananampalataya, maliligtas. Hindi. Ang sinabi niya, ang sino mang pumasok, individual yan ha, ang sino mang individual na makasalanan, ang pumasok sa pamamagitan ni Jesucristo, siya lamang ang maliligtas. Ito pinapakita sa atin ng Panginoon na siya lamang at walang iba ang tanging paraan para ang isang makasalanan ay maligtas. At ang sino mang makasalanan na pumasok sa kawan na ito, sa pamamagitan ni Jesucristo, magiging tupa. Magiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. At ito pinapatunayan din, pag pinag-usapan natin ang iglesia, yung totoong iglesia ng Panginoon, wala pong kambing. Puro tupa lang. Kasi sabi niya, ang sino mang papasok sa pamamagitan ng pintuan, maliligtas. Kung sino mang papasok sa kawan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, magiging tupa. Hindi naman sinabi ng Panginoon, pwede kang pumasok sa loob ng kawan ng Diyos kahit kambing ka. Diba? Sabi ng Panginoon, ang sino mang papasok, magiging tupa. Kaya po yung totoong iglesia ng Panginoong Jesucristo, na when I say totoong iglesia, ito po yung iglesia ng Diyos sa buong mundo. Lahat ng lahi, lahat ng wika, lahat ng kulay ng balat. Ito pong church natin ay manifestasyon lamang ng totoong iglesia ng Panginoon. Pero ang kaibahan ng mga katulad nating iglesia, kung tawagin ay local church, doon sa tinatawag na universal church, yung pong lahat ng miyembro ng universal church, totoong tupa. Kasi sa local church, meron pong mga nagiging miyembro na akala may tupa, yung pala ay kambing. Ewan ko, kung napalitaan niyo yung controversy patungkol kay David Platt. Hindi ko alam kung kilala niyo si David Platt. Isang sikat na pastor, isang celebrity pastor. Pero ngayon, lumalabas na si David Platt ay hindi Christian. No? Sapagkat ninakaw niya yung pera ng kanyang church para dalhin sa isang klase ng organisasyon na hindi niya ipinagpaalam sa kanyang miyembro. Pwede kasi makapasok sa mga church na katulad natin, ang mga kambing, o kaya mga asong gubat, pero nagpapanggap silang tupa. Kaya sila pumapasok sa loob ng church, kasi doon lang sila may makakain na tupa. Pero pinag-uusapan natin dito, ang alok ng Panginoon sa lahat, dito sa atin na nakikinig, gusto ng Panginoon na kayo maging tupa. Kung hindi pa kayo mananampalataya, ang tawag ng Panginoon sa inyo, kambing. Pero kung ikaw ay tutugon at papasok sa pintuan na ito, ikaw ay magiging tupa. So ano ka ngayon? Isa ka bang tupa? O isa kang kambing? No? Sana, panalangin ko, kung ikaw man ay kambing ngayon, maging tupa ka. No? At piliin mo na pumasok sa loob ng pintuan na walang iba kundi ang ating Panginoon. Second major point, the sheep are safe by studying or staying behind the door. Hindi lang kasi pinag-uusapan yung papasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ng pastor na pintuan at magiging tupa, kundi lahat po ng mga papasok sa pintuang pastor sa loob ng kawan ng Diyos, mananatili sa loob. Mananatili sa loob. So
So, dinidescribe po sa atin dito, yung po mga totoong tupa, o yung mga totoong naging tupa, mananatiling tupa sa loob ng kawan ng Diyos. Hindi siya lalabas. No? Hindi siya maliligaw. No? Hindi siya magliliwaliw sa labas ng kawan ng Diyos, kundi siya mananatiling tupa sa loob ng kawan ng Diyos. So marami po itong matitinding implikasyon. Una, the sheep that enter through the shepherd are secured. Ang sino mang kambing na naging tupa dahil pumasok siya sa loob ng kawan sa pamamagitan ng pastor ng pintuan, ay magiging ligtas, magiging secured, magiging protected. Tingnan niyo po yung verse 9. Ang sabi po dyan sa verse 9b, at papasok at lalabas. Mayroon pong ginamit na term, papasok at lalabas. Ngayon ang tanong, anong tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po tinutukoy dyan na mayroon mga tupa na papasok sa isang church pero pwede rin silang lumabas. Kasi iba ginagamit yan para proteksyonan yung kanilang interest na kung ayaw ko na sa church na ito, di magre-resign ako at lilipat ako sa ibang church. Kasi sabi diyan, papasok at lalabas. Ano ba yung ibig sabihin niya? Ako naniniwala na yung pong salitang papasok at lalabas ay nangangahulugan ng ibang bagay. Hindi yung paglabas at pagpasok sa isang church. Ang tinutukoy dito yung pagpasok at paglabas, security. Security. Tingnan po yung sinabi sa Psalm 121 verse 8. Ang sabi po ng manunulat dito, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, the very same phrase, no? Ang inyong paglabas at ang inyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanpaman. Pag nagbabasa kayo ng Psalms, tandaan ninyo na sinasadya ng mga sumulat na yung mga salita na ganyang ginagamit ay magkasing kahulugan. Dito po, sa verse 8 ng Psalm 121, yung pong salita o phrase na paglabas at pagpasok ay kasing kahulugan ng salitang magpakailanman. Kaya po yung phrase na paglabas at pagpasok ay nangangahulugan ng eternal security. Ano ibig sabihin? Yung pong mga tupa na pumasok sa pamamagitan ng pintuang pastol ay eternally secured. Kaya hindi po totoo na yung kaligtasan po ay nawawala. No? Ang sino mang pagmamayari ng Panginoon na pastol, kanyang tupa, poproteksyonan niya at pananatiliin niyang ligtas magpakailanman. Di ba nung nagka-COVID, ang hirap lumabas ng bansa. Ang daming protocol, ang daming pinagdadaanan, may mga test bago ka makalabas ng bansa. Kung makakalabas ka, mahirapan talaga. Yan anong point nun? Ayaw kasi ng mga bansa na hayaan yung kanilang mga mamamayan na lumabas at mapahamak. Kasi mahahawa. Sa halimbawa, COVID o kaya matitinding karamdaman. Ganun din yung sinasabi dito sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ang sino nang papasok sa kawan ng Diyos sa pamamagitan ng pastor ng pintuan, hindi lang siya magiging tupa, hindi lang siya maliligtas, kundi mananatili siyang ligtas. Yun ang alok ng Diyos sa lahat ng makasalanan. Kung ikaw mananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, hindi ka lang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mananatili ang buhay na walang hanggan sa iyo. Bible authors were not afraid to use the passage, go in and go out, lalabas at papasok, sapagkat naniniwala sila at ako'y naniniwala din, na ang sino mang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, mananatiling ligtas magpakailanman. E paano po yung mga nagbabackslide? Diba may mga member ng church, nung umpisa ay matindi ang pananampalataya, mainit. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ng matitinding problema, nawawala sa church. Pagka hinahanap mo, mababalitaan mo, bumalik sa dating buhay. Ngayon ang tanong, dati pa siyang Christian tapos nawala yung kaligtasan niya? Hindi. Ang totoo, hindi siya naging Christian noong umpisa. Hindi siya talaga naging tupa. Kundi siya kambing na nagbalatan yung tupa. Kasi, kung talaga naging tupa, hindi na siya pwede maging kambing. Kambing na naging tupa.
tapos tupa pa na naging kambing, hindi. Kung siya'y kambing, naging tupa, mananatili na siyang tupa. Ayun yung sinasabi ng Panginoon dito. Secured na siya. Pangalawa, the sheep that enter through the shepherd are satisfied. Hindi lang sila secured, hindi lang sila eternally safe, kundi eternally satisfied. Tingnan niyo po yung huling bahagi ng verse 9. May ginamit pong praise yung Panginoon dyan, sabi niya, at makakatagpo ng pastulan. Siyempre, ang tupa kumakain sa pastulan. Diba? Sa mga green and fresh areas of the field. Pero ginamit po ito ni Haring David din doon sa Psalm 23. Kung natatandaan niyo Psalm 23. Sabi po doon sa verse 2, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahinahan. So dito ginagamit ni Haring David yung larawan ng pastol. Sabi niya, ang Panginoon ang aking pastol at ako ang kanyang tupa. At ang isa pala sa mga trabaho ng mga pastol, hindi lang ingatan ng mga tupa, kundi tiyakin ang mga tupa laging busog. Kaya sabi diyan, dinadala ng mga pastol ang kanilang mga tupa sa mga luntiang pastulan. Kasi alam niyo po yung mga tupa, pagka nakalabas siya ng kanilang kawan, kahit ano na makita ng mga mata nila, kakainin nila. Kahit yung palang kinakain na nila ay lason. Isa pala sa katungkulan ng mga pastol ay tiyakin na ang kanilang mga tupa, kung sila man ay kakain at sila ay mabubusog, kakain at mabubusog ng mga pagkain ligtas. Walang lason. Kaya dito sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ang mga papasok sa kawan ng Diyos sa pamamagitan niya na pastol na tupa, hindi lang sila magiging safe, kundi magiging satisfied pa sila. Mabubusog sila. Kaya po yung ginamit mo dito na term na makakatagpo ng pastulan ay isang term ng kasaganaan, isang term ng kasapatan. Pagka po ang isang makasalanan na nampalataya sa Panginoon, hindi po pinangangako ng Panginoon na siya magiging mayaman. Kasi iba, maririnig mo. Pagka ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ikaw ay hindi na maghihirap. Hindi na magkakasakit. Hindi ka na mamamatay. Hindi po pinangako ng Panginoon yun. Kasi kung pag binasa niyo yung Biblia, ang Panginoon niya, di ba? Sabi niya, kahit nga ako, walang mahigaan ng aking ulo. Ang sinasabi ng Panginoon, nabuhay siya ng mahirap. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay sa kahirapan, bakit aasa ang mga mananampalataya na magiging mayaman sila? Di ba? Isang malaking kalokohan niya. Kaya po walang pinangako ang Biblia na pag ikaw ay naging Christian, yayaman ka, magiging milyonaryo ka, o magiging successful ka sa lahat na gusto mong gawin. Ang pinapangako ng Biblia, ang sino mga tao na mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi lang sila maliligtas, kundi sila po'y mabubuhay sa mayamang biyaya ng Diyos. Doon po sa Matthew chapter 5 verse 6 may nakasulat na ganito, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ito po yung sinasabi ng Panginoon dito, no? Na nasa loob ng pastulan, makakatagpo ng pastulan. Hindi yung yayaman tayo, kundi tayo po ay mabubuhay ng mayroong kabusugan. Hindi po yung kaimpatsuhan dahil sa sobrang pagkain, kundi kapusugan. Ibig sabihin, satisfied. Kaya ang tanong, ano ibig sabihin ng pagiging satisfied ng isang Christian? Meron pong document ang Westminster, na kung tawagin ay Westminster Shorter Catechism. Meron pong question number 1 dyan. Yung ba naririnig na to? Sabi dun sa question number 1, what is the chief end of man? Ang answer, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Alam niyo po, pwede natin i-paraphrase ng ganito yan. Man's chief end is to glorify God and be satisfied in Him forever. Hindi po tayo yaman. No? Hindi po tayo magiging milyonaryo. Hindi po tayo magiging immune sa karamdaman o kamatayan. Pero mabubuhay ang isang
totoong tupa ng Panginoong Jesucristo na pumasok sa pintuang pastol sa loob ng kawan ng Diyos na mayroong satisfaction. He will be satisfied in God. Magkakaroon siya ng kasiyahan sa Diyos. Yun po ibig sabihin ng buhay ng isang mananampalataya sa ibabaw ng mundo. Pangatlong huli, hindi ko pala nailagay dito, no? Pero pang pangatlo, ang sabi dyan, ang pangatlo po, the sheep that enter through the shepherd are well supplied. Sabi po dun sa verse 10, ng John chapter 10. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganan. So bukod sa safe, bukod sa satisfied, well supplied ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Apostol Pablo, tanggalin mo itong tinik sa laman. Sabi ng Panginoon, hindi ko tatanggalin sapagkat ang aking biyaya ay sapat. So yun po yung ibig sabihin dito ng kasapatan. Ito po yung ibig sabihin dito ng well supplied. Meron pong satisfaction sa biyaya ng Diyos. Diba naririnig niyo palagi? Kaya ako nakatayo sa harapan niyo dahil sa biyaya ng Diyos. Yung pong mga totoong mananampalataya lamang nakaranas nun. Sapagkat kung hindi ko pa mananampalataya, ang mararanasan mo, hindi biyaya ng Diyos kundi po. Galit ng Diyos. Parusa ng Diyos. Pero ang kanyang panawagan, kung sino mang lalapit at papasok sa pamagitan ng pastol na pintuan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya, ang pakiusap ko sa iyo, ang pakiusap ng Ebanghelyo sa iyo, consider Christ, no? Tingnan mo yung alok ng Panginoong Jesucristo. Ang alok niya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, maging tupa, huwag kayo papasok sa pamagitan ng pastol na pintuan. Wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa malinaw na lesson na ito mula sa pastol, tupa, at pintuan. Ang Panginoong Jesucristo ang pastol na pintuan. At sino mang papasok sa pamamagitan niya magiging tupa. At siya'y maliligtas. At siya'y magkakaroon ng kaligtasan, security, satisfaction, at ang lahat ng kanyang pangangailangan ay tutustusan ng mayamang biyaya ng Diyos. Kaya dalangin ko po sana po yung mga hindi pa mananampalataya dito, yung po mga hindi pa tupa, pumasok sa pamamagitan ng pastol na pintuan, nang sa gayon, silang mga kambing ay maging tupa. At makaranas ng kasaganahan ng buhay na may pagpapala ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.